nagkaroon pala ng mainitang pagtatalo. Ba? Sino yan? Mainitang pagtatalo ang Senate President at ang Minority Leader ng Senado. Talaga daw. Kasi siyempre, yan ang una nilang mainitang pagtatalo. Oo. Ay yung agawan sa pwesto ng Senate President. Kaya nga, kaya tuloy ang sabi ni sa SP Cheese, mukhang talagang may gustong kumuha ng kanyang pwesto bilang Senate President. Yun nga. Pero mabigat ang laban Sa kasi... pagkakataong ito, ano bang pinaglabanan? Ano bang pinagtalunan? Aba, alam mo ba kung ano? Ito. Ano ha? Meron ba tayong video nung... lang daw pa. Graphics lang daw pa. Gano'n, sayang. Naka-live dun sa ano eh. Ako, may press con nga pala ito. Nakita ko to eh. At saka doon sa mismong, nasa plenaryo. Yung, nakita ko sa YouTube ito kanina no ha? Pero anyway, doon po sa social media post ni Senate President Francis Cordero, sabi niya, kinampihan na nga po ninyo ang impeachment ng House of Representatives at ni Speaker Martin Romualdez. Maski sabi ng SC, unconstitutional. Ngayon naman po, kinakampihan na din ninyo ang tsa-tsa ng HOR at ni Speaker Romualdez Ba? na ang kanyang pinatutungkulan dito ay si Senate Minority Leader Tito Sen. Oo. Ha? Kaya mariin daw pong binatikos ni Senate President Francis Cordero si Minority Leader Vicente Soto III dahil sa paghahayag nito ng suporta para sa charter change, kasunod daw po ng pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment ni BP Inday Sara Duterte. Inakusahan daw po ni Escudero si Soto ng pagpanig, pagkampi sa Kamara de Representante at kay Speaker Martin Romualdez. Kasi nauna niyang sinabi dito, parang isusulong ko ang charter change, pag-amyenda sa konstitusyon. Pero ako naman, kung halimbawa nagkaisa ng paninindigan si Speaker Martin at saka si Senador Tito Soto, una best, may masama ba? Wala naman. Wala namang masama di ba? Kasi stand din na yun eh. Oo nga, oo. Tsaka talaga namang mainit naman talaga din ang usapin bukod sa impeachment ay ang pagsusulong nitong charter change noon pa man. Di ba? Lalo pa nga ito sa pagsisimula ng bagong Senado, ng bagong term nila sa 20th Congress. Kaya ako naniniwala, talaga mabubuhay itong usaping ito. Naman, oo. Di ba? At hindi kasi ito lumulusot dati sapagkat walang lantarang tumitindig sa Senado, nakakampi ng posisyon ng House of Representatives. Ngayon, baka sakali. Ayun na nga, di ba? Nagkaroon pa nga ng pirma dati. Di ba? Oo. Pero merong sagot na uli si Senador Soto, Jen. Ano naman ang sabi niya? Ang sabi niya, wala akong kinakampihan tulad nila. Wala akong kinakampihan. Oo. Easy lang po. Yun pala yung sabi ni Escudero. Ang sagot pa nito, mga kababayan, what I said was, if the Supreme Court ruling stands as is, and the Constitution is amended by merely an Supreme Court decision, then I will consider supporting a Constituent Assembly or a Constitutional Convention to rewrite Article 11 of the Constitution. Ayun palang sabi niya. Kasi ang sabi niya rito, Jen, para bang yung ruling ng Supreme Court is an amendment dun sa Constitution. Kaya para... Technically, parang ina-amendaan niya, no? Oo, para daw bawiin yun, baka i-amendahin natin talaga. Kaya sumusuporta na sa doon sa yun daw ang charter change. Yun ang sinasabi niya. So, kinokonekta pa rin niya doon. Ako naman, in fairness kay Tito Sen, iba po usapin ng impeachment, tsaka iba naman yung siguro sa pagbabago ng ating saligang batas. Kahit naman sinong
Wala Oo. naman papanig sa kanyang abogado. Kaya nga. Ang isang desisyon ng Supreme Court ay nag-aamyenda ng saligang batas. Oo. Ini-interpret ng nila kung ano nakasulat. Yes. Oo, hindi ba? Oo. Hindi ka pwedeng magbigay ng kahulugan tapos binago mo na yung batas. Walang magsasabing gano'n na nangyari. Sayang, wala tayong ang ganda ng sagutan nila eh. Oo. Doon sa, kasi alam ko naka-live ito doon sa social media account ng Senado eh. Nung sila ay nagsasagutan eh. Yes. Oo. Tsaka public naman ata yung no? Senate, yung Senate page, Kaya, at panayam din ata kay Tito Sen Nelson, sinasabi niyang, nabanggit mo na pa ito, no? At banggit pa po niyan, desisyon ng Korte Suprema, naging imposible na ang pagpapa-impeach sa isang impeachable official. Yan yung sagot niya. Yun, tama, no? Nako, papaano ito ngayon? Mukhang tumitindi. Bagay ako naman naniniwala, mga maginoong tao itong mga ito. At sa akin dyan, walang masama dito. Oo. Sa paglalabas nila ng kanilang mga stand, mga posisyon. Dahil ito naman po talaga ang yan talagang demokrasya. Tama, Wala basta tayong- healthy discussion. Wala tayong rito wala tayong ang ibig sabihin wala tayong monopolya ng opinion. Yan, hindi mo nakukopo na sabi mo ikaw lang ang tama. Kaya Diba? kahit na magsabi ka ng ibang opinion, magsabi ako ng opinion ko, magsabi ka ng sarili mong opinion. Yan, Basta ang angkla niyan paghahanapin natin alin yung tama Di ba? Yun na nga. Oo. Sa bandang huli, sasabihin lang niya, di magbotohan tayo. Di ba? Majority rule lagi dyan eh. Yan, ganyan po ang ating judiciary, ang legislation di ba? Hindi mo po pwede, hindi, ako lang ang tama. Hindi po pwede mo yun. Ito na, idagdag na natin dyan. Oo. Pati sa Korte Suprema, ganyan Ayun, yung 15. Oo. Di ba? Sila man yung nagdidebat. Halimbawa, 15. Oo. Dedesisyon na nila yung impeachment complaint kung Oo. yan ay constitutional o hindi. Oo. Magtatalaga sila ng tagasulat. Tama, yung ponensya. Ang ano dyan, halimbawa, may sumulat, di ba? At merong kumontra, sumulat din siya. Oo. Nagbotohan, natalo yung talagang itinakda na siya susulat, natalo sa botohan, Oo. ang mangyayari, magiging dissenting opinion. Dissenting opinion na lang siya. Tapos, yung pipiliin nila kung kanino yung kanino nila kung sino yung gumawa nung pagka yun ang nanalo. Kasi kung pagbobotohan din sila, 15 sila. magboboto. Kaya sa maraming desisyon ng Korte Suprema, talagang merong mga associate justices na iba yung kanyang pananaw. Ganon. Talaga namang nagkokontrahan sila at yan, makikita mo naman. Pero hindi po kailanman pwedeng manaig. Ha? Oo. Pakinggan nyo mabuti to, ha? Hindi pwede manaig kailanman ang isang opinion o isang sinulat na dissenting opinion ng isang Supreme Court Justice dun sa mas maraming miyembro nito. Kasi lagi, majority rule lagi ang dyan eh. Masakit man tanggapin sa isang natalo sa botohan, tatanggapin niyang tama yung boto ng nakararami. At hindi nagwawala yung dissenting opinion siyempre. na sinasabi niya, mali kayo lahat, hindi gano'n. Oo. Hindi sa hahawak ng itak at Hindi. mananagas. Walang ganun. So, kung yan po ay ginagawa ng mga active na Supreme Court Justices, di lalo na kung retired na, di ba? Actually, ang practice talaga dyan, pag-retired, mananahimik ka na lang. Ang dami po. Hanggang ngayon, marami pa naman retired Supreme Tama Court ka. Justices. Buhay yan, Nelson, buhay. Na hindi naman, hindi na kumikibo eh. Kasi ngayon nga lang ako nakakita ng ganyan na retired justice na Supreme Court. Tapos, uupasalain mo yung pinanggalingan mong institusyon, di ba? Yung mga nakaupo, Oo, hindi... unethical para sa kanila hindi yun. magandang tingnan. di ba? Oo. Hindi magandang tingnan kasi wala ka na dyan eh. Kasi tingnan mo, i-picture mo na lang, nung nandyan ka nga, nung active ka, meron kang desisyon, meron kang opinion na taliwas sa mas nakakarami, hindi ka naman Ay, tatanggapin mo yun. namamayan. Tama, totoo yun. Di lalo na ngayon, Lalo na ngayon wala ka na dyan, di ba? Oo.